Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 16. Ilang araw na ang lumipas magmula nang malaman ko ang side ni Valentin. Simula noon ay umiwas na ako sa kanya at nakatulong ng malaki ang pagiging hold ng proyekto dahil sa kaso ni Daddy laban sa amin. Nalalapit na din ang hearing kung saan naghahanda na kami sa pagpunta sa korte. I am fully prepared. Pero sa ibinunyag ni Valentin ay hindi. Napabuntong hininga ko. Hindi ako makatulog ng maayos dahil doon. Parang mas dumagdag ito sa napakarami kong isipin. Kailangan kong mag-relax dahil malapit na ang hearing at malapit na rin ang pag-uwi dito nila Adeline. Dahil kailangan ay magpakita ako sa korte. Hindi ko palalagpasin ang sandaling iyon. Tatakutin ko lang sila sa presensya ko at aalis din agad sila Adeline pabalik sa ibang bansa. Sa lahat ng iyon, ay mas excited ako na makita muli ang anak kong si David. Ang tagal naming hindi nagkita. At tanging Skype lang. Welcome back Ma'am Divina and Madam Amanda. Agad kong nabitiwan ang kutsara tinidor na hawak ko sa narinig na sabi ng mga maid. Nanlaki ang mata ko. At ngayon ko lang na-sink in sa akin na umalis si Jadon dahil may susunduin daw siya. Dali-dali akong tumayo at nagpunta sa may main door. At doon ay nakita ko si Adeline, Lola at ang anak kong si David. Nagtagpo ang mata namin ng anak ko at nanlaki ang kulay asul niyang mga mata. Mami, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakasama ko na ngayon ang anak ko. At maging sila Adeline at Lola. Hindi pala talaga nila sinasabi sa akin na agahan nila ang uwi dahil surprise daw. Talagang na-surprise naman ako. At heto nga, kapapatulog ko lang kay David. Napagod kasi ito sa biyahe kaya hinayaan ko siyang matulog. Kahit na tanghali pa lamang. Ate, napalingon ako sa nagsalita at napangiti nang makita si Adeline. Baba ka muna ate. Kausapin ka lang namin. Tumango ako sa kanya at nag-inat na bumaba mula sa higaan para hindi magising si David. Hinalikan ko muna ang noo ng aking anak bago ako sumunod sa baba. Nakita ko sila na nasa sala at mukhang seryoso ang pinag-uusapan. Ate, sinalubong ako ni Adeline at niyakap ako nito ng mahigpit. Hindi ko nasuot ang contact lens ko dahil andito na si Adeline. Ako na muli si Divina. Apo ko, kumusta ka na? Pagbati sa akin ni Lola at niyakap din ako. Lola, maayos naman po ako. Kayo po. Pasensya na po kung hindi ako nakatawag ng madalas sa inyo ha. Alam ko pong namimiss nyo na ako. At ganun din po ako. Kaso, busy po talaga. Hinging paumanhin ko. Ikinangiti lang sa akin ni Lolo habang umiiling. Apo, naiintindihan ko. Tungkol dun din naman ang itatanong namin sa'yo. Totoo bang nakita mo na ang magulang ng inyong papa? Dahil sa naging topic, ay naupo kami sa sopa upang makapag-usap ng maayos. Umiiyak pa nga si Adeline. Dahil gusto na daw niyang makita ang lolo at lola niya. Alam ko na sa aming dalawa ay siya ang totoong pamilya ng mga ito. Pero kahit ganon ay itinuturing nila akong tunay na apo. Nalaman ko din ang dahilan kung bakit umalis ang papa at mama noon. Umamin pala sila sa magulang ni papa. Ang kaso, hindi nila alam na ni-rape si mama ng panahon na yon. Kaya galit na galit sila. Ayaw ni Papa ng gulo. Kaya lumayo na lamang ito. Ang tagal nilang inantay ang pagbabalik ni Papa.
At noon nakatanggap sila ng balita tungkol dito, ay malungkot pa. Habang nag-uusap kami, ay biglang tumunog ang cellphone ko na ibinigay ko muna kay Adeline dahil ako muna si Divina ngayon. Anong number, Ate Wei? Tinging sabi sa akin ng kapatid ko kung kaya hinihingi ko ito para ako ang sumagot. Hello? Hello, Mrs. Stephen. This is Mrs. Balderrama. Pwede ka bang imbitahan sa bahay ngayon? May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Natigilan ako dahil sa narinig at napatingin sa mga kasama ko. Kita ko ang pagtataka sa mukha nila pero kalaunan ay napaseryoso na lamang ako at pumayag sa kausap ko. Mag-isang pumunta si Divina sa bahay ng mga Balderrama. Katulad ng sinabi ng asawa ng kanyang tunay na ama, alam niyang tungkol iyon sa kaso na isinampa nila sa daddy niya pero pumayag siya para walang masabi ang babae. Pagkarating niya sa bahay ay mayroon ng nakahandang maraming pagkain sa hapagkainan at nakita pa niya si Ursula na naghahain kung kaya nginitian niya ito. Mrs. Stephen, alam mo na ba na wala na si Nanang Itang? Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Divina dahil sa kanyang narinig. Tinignan niya si Cassandra Balderrama na nasa katapat niya sa dulong parte ng lamesa. Gusto nga niyang matawa nung una dahil para silang magkakagalit sa sobrang layo. Yes, one of this day, bibisitahin ko siya. Napatango ito sa sinabi ni Divina at sinabi na kumain na muna sila pero napatigil siya nang biglang may dumating. Oh, I almost forgot you, Grandpa. Parang naniga sa kinauupuan niya si Divina, lalo na nang makita niya ang isang matanda na tulak-tulak ng isang nurse ang wheelchair nito. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan, kasabay ng panunubig ng kanyang mga mata. Grandpa, naalala niyo po ba si Adeline? Nandito po siya ngayon. Iniharap ni Mrs. Cassandra si Balderrama, ang matanda, sa kinalalagyan ni Divina at nakita ni Divina ang walang buhay na mata ng matanda. Ngunit nang magsimula siyang maglakad palapit dito, ay unti-unting nagkaroon ng buhay ang mata nito at nanubig ng katulad niya. Grandpa, luhod na tawag ni Divina sa kanyang lolo, habang si Cassandra Balderrama naman ay napakunot ang noo. Tila gusto magsalita ng matanda, ngunit hindi niya lang magawa kung kaya hinawakan ni Divina ang magkabilang kamay ng matanda at inilagay sa pisngi niya. Dinama ito. Grandpa, nandito na po kami. Sorry kung iniwan ka namin ni ate. Pinagtagal ang matanda doon dahil nagpunta lang pala doon ito para sabihin kay Cassandra. Napatutulugin na ito. Nabanggit nito kay Divina na maagang pinapatulog ang matanda dahil maaga din itong nagigising. Laking pasasalamat ni Divina at hindi siya umiyak ng dahil siguro magtataka ang asawa ng kanyang ama. By the way, Mrs. Balderrama, where is Christine? Ngiting tanong ni Divina habang sila ay kumakain. Oh, she's with her husband. They are living together. Bahagyang natigilan si Divina sa narinig, ngunit agad din siyang napailing. Nakalimutan niya, nakasal na nga pala ang half-sister at sa ama pa ng kanyang mga anak. Ngunit bakit ganon? Nakakaramdam na siya ng sakit sa katotohanan na yon. No, Divina, hindi mo dapat yan nararamdaman. Pangangaral niya sa sarili. Are you okay, Mrs. Stephens? Natauhan siya sa sinabi ni Mrs. Balderrama at tumango. Nagsimula na ang kanilang seryosong usapan. At katulad ng nasa isip ni Divina ay tungkol ngayon sa kaso na isinampa sa kanila ni Mrs. Balderrama. Hindi ho ako bulag. At mas lalong hindi ako mangmang na mga panahon na yon.
Natigilan si Cassandra dahil sa biglang pagsasalita ni Divina habang siya ay nagpapaliwanag tungkol sa pagtigil nila sa kaso laban sa asawa. Tinignan ng seryoso ni Divina ang mata ng babae at hindi niya inalis ang tingin dito. Sa katunayan nga kahit alam ninyong may sakit si mama, ay mas pinahirapan niyo siya. Si ate, nakaranas ng rape dahil sa anak ninyo. Anong ginawa niyo ng panahon na yon? Mas nagalit pa kayo kay ate? At sinisi siya sa pagbaril kay grandpa na malinaw na si Christine naman ang may magawa. What? Nakikita ni Divina ang galit sa mukha ni Cassandra kung kaya mas tinatagan niya ang kanyang loob. Bakit kayo nagagalit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Kung akala mo, ibababa ko ang kaso dahil sa mabuting asal na ipinapakita nyo sa akin ngayon, nagkakamali ka. Hindi mawawala ang pilat na iniwan nyo sa pamilya namin. Tila hindi nagustuhan ni Cassandra ang sinabi niyang iyon, kung kaya napatayo ito at namumula ang muka na pinaalis siya doon. Tumango lamang si Divina at nagpahid ng table napkin sa kanyang bibig at uminom ng tubig pagkatapos ay tumayo na. Salamat po sa pag-imbita, Mrs. Valderrama. Masarap po ang pagkain niyo dito. Pero alam kong hindi makakatulog ng maayos ang inyong asawa dahil nasa kulungan. Good luck po sa hearing, Mrs. Valderrama. May darating na ikabibigla ninyo. Tumalikod na siya pagkasabi niyon at naglakad palabas. Narinig pa niya ang pagkabasag ng mga gamit at alam niyang gawa yon ni Cassandra. Hindi na siya magtataka. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Kahit na 7 taon na ang nakakaraan nang huli niya itong makita. Kinabukasan ay nagpasya si Divina na igala muna ang kanyang anak. Silang dalawa lang muna ni David para magkaroon sila ng quality time na ikinapayag naman ni Jadon kahit na ayaw nito nung una. Nakwento na rin niya sa mga ito ang nangyaring pag-uusap nila ni Mrs. Valderrama at katulad niya, hindi nagustuhan ng mga ito ang nalaman. Dumating na din doon ang lolo at lola nila sa side ng kanilang papa. Kung kaya din naisipan ni Divina na gumala muna sila ng anak para may oras sa mga ito na makasama si Adeline. Sakay ng sasakyan ni Divina ay masayang kumakanta ang mag-ina sa tugtog na All Too Well ni Taylor Swift. Naging fan din kasi ang anak ni Divina ng Taylor ng dahil sa kanya. Ikaw ba naman ang patugtugin ng patugtugin hanggang sa magkaisip ang isang bata ay talagang makakahiligan niya ito. Pagkarating nila sa mall, una nilang pinuntahan ang sinihan. Pangako kasi ni Divina na manunod sila ng sine, na sila lamang dalawa. Nakakaintindi naman ng Tagalog ang kanyang anak at nakakapagsalita din, kung kaya hindi na siya mahihirapan na mag-adjust. Isang comedy cartoon ang pinanunood nila, kung kaya maging siya ay hindi na bored dahil napuno na ng tawanan ang sinihan. Did you enjoy it, David? Ngiting tanong ni Divina habang sinusuot ang kanyang malaking shades. Yes, Mommy. Sa susunod damihan po natin ang nood lalo na ikaw ang kasama ko. Pakiramdam ni Divina ay mayroong humahaplo sa kanyang puso dahil sa sinabi ng anak. Talagang miss na miss siya nito at ganon din siya. Tignan mo, kulay blue ang mata niya. Oo nga, siguro ay may lahi yung bata. Halata naman sa ina, no? Lalong napangiti si Divina dahil sa mga narinig at nagpasya na siyang pumunta sila sa isang shop upang ipag-shopping ang anak ng mga damit. Hindi naman umangal si David dahil gusto din ito ng bagong damit, lalo na kung kasama ang kanyang mami na mamimili para sa kanya. Napapansin din kasi ni Divina ang pagiging sentimental ng kanyang anak sa mga binibigay nito.
How about this, David? Anak ko, ngunit sa gitna ng kanilang pamimili, ay bigla na lamang nawala ang anak. Nang tatanungin na sana niya ito kung ayos ba to sa panlasa nito. Dali-daling nagpunta si Divina sa counter upang sabihan na nawawala ang anak niya at hindi niya to makita sa paligid. Yung puso niya na mga oras na yon ay parang sasabog na sa kaba dahil hindi niya alam kung nasa ng anak. Naiiyak na siya, ngunit tinatatagan niya lang ang kanyang loob. Wait! Where are we going? Pigil na sabi ni David sa isang babaeng nagpakilala na kaibigan ng kanyang mami. Mayroon kasing nakitang magandang laruan si David kung kaya lumabas siya sandali ng shop matapos magpaalam sa ina. Kaso sa sobrang busy ni Divina ay hindi niya namalayan na nagpapaalam na pala ang anak na lalabas ng shop kung kaya nang matapos si David ay hindi na niya alam ang pabalik. Dahil yun ang unang beses na nakatapak ang bata sa Pilipinas ay wala din itong alam tungkol sa mga nangunguha ng bata. Pero nang mapansin niyang kanina pa sila naglalakad at wala pa rin ang ina, doon na ito naghinala. Sa mami mo ba, bata? Nandito siya, ngiting sabi nito at hinila siyang muli ngunit hindi na pumayag si David. Nakaramdam na talaga siya ng kapahamakan kaya pumalag na siya. Get off of me! Tumigil ka! Sabi nang nandito ang mami mo. Naiiyak na si David at pinapanalangin na dumating na ang ina upang iligtas siya. Papasok na sana sila sa isang sulok ng mall nang biglang may pumigil sa babae na isang lalaki. Mukha yata nagkamali ka ng batang kinukuha, miss. Napalingon sila sa nagsasalita at nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng shades habang mayroong dalang bag na pang business at maging ang damit nito ay pang negosyo din. Isang blue suit na tinernuhan din ng blue pants. Sino ka ba? Inis na sabi ng babae. Hindi natuwa ang estrangherong lalaki sa sinabi ng babae kung kaya hinigpitan nito ang kapit sa braso ng babae na ikinadaing nito. He is my son. Nanlaki ang mata ng babae. Tumango lamang si Valentin. Dahil doon, ay biglang dating ng mga security at hinuli ang babae. Sa takot ni David, ay agad siyang yumakap sa lalaking nagligtas sa kanya at doon umiyak. Napayuko ang lalaki dahil doon at lumuhod siya upang pantayan ng bata. Mr. Montoya, ipaparating namin sa security ang tungkol dito para maipaalam sa kasama ng bata na kasama natin siya. Tumango lamang si Valentin sa narinig. Ang mall na yon ay pag-aari nila. Sakto na mayroon siyang imimit na kanegosyo sa mall at nakita niya ang kahina-hinalang babae habang hilang isang bata. Hey, kiddos, you're safe. Don't cry. Pagpapakalma niya sa bata at nang idilat nito ang mga mata ay natigilan siya. Ang mga asul na mata na yon ay pamilyar sa kanya. 7 taon na rin ang nakakaraan magmula nang makakita siya ng ganong uri ng mata. Iba kong tumitig ito, kaparehong-kapareho ng babaeng kilala niya na si Divina. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Thank you for saving me, mister. I know mommy is so worried right now. Gusto ko na po kay mami. Hindi nakasagot si Valentin. Dahil sa pagkagulat, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o ang unang itatanong sa bata. Mr. Montoya, alam na namin kung nasaan ang kanyang ina. Wala sa sariling inihatid ni Valentin ang bata papunta sa kinalalagyan ng ina ng batang hawak niya ang kaliwang kamay. Nakita niya ang isang babaeng matangkad at nakasuot ng jumper suit na kulay itim at kitang-kita ang magandang hubog ng katawan. David! Tumakbo ito. Papunta sa batang hawak niya at niyakap ng mahigpit. Nakasuot ito ng shade na malaki kung kaya hindi niya mamukhaan ng babae. Agad niyang inalis ang shade na suot at kinausap ang babae. Miss, who are you? May kutob na si Valentin, ngunit ayaw niyang umasa. Samantalang si Divina naman ay natigilan nang marinig ang boses ng lalaki.
Boses pa lang ay kilalang-kilala niya ito. Napapikit siya dahil doon. Bakit sa dinami-dami ng makikita or makakakita sa anak niya? Siya pa na sarili niyang ama. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang sinabi niya sa anak ay patay na ang kanyang ama at wala siyang sinabi tungkol sa kambal nito na si Arabel. Takot pa siya. Takot pa siya na umamin sa anak. Ngayon nga na nasa iisang lugar sila ng ama nito, ay parang hindi siya makahinga. Thank you for saving my son. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Laking pasasalamat niya. At hindi siya nauutal. Imbis na sagutin ang tanong nito, at hindi niya yon pinansin. Nahalata naman ni Valentin na umiiwas ang babae sa tanong na yon, kaya pinakatitigan na lamang niya ang babae. Alam mo bang muntik nang makuha ng nangunguha ng batang anak mo? Paano kung hindi ko siya nakita? Maaring wala na siya ngayon. Hindi maintindihan ni Valentin. Pero nakakaramdam siya ng takot kanina nang makitang hawak ng babae ang bata. At ngayon naman ay naiinis siya. Si Divina ay tanggap ang pagkakamali niya. Ngayon na narinig niya ito mula kay Valentin ay parang sinesermonan siya ng asawa. Asawa? Ano bang iniisip mo, Divina? Inis na sabi niya sa sarili. I know, kaya sobrang thank you. Pangakong hindi na mauulit ito. Again, thank you. Let's go, anak. Hindi na lumingon pa si Divina at binuhat ang anak papalayo doon. Eto na naman ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok. Mommy, why do I look like him? May pagkakahawig po kami. Parang pinaghalong ikaw at siya ang mukha ko po. Mas lalo siyang kinabahan sa tanong ng anak. Bakit nga ba hindi siya ang daddy mo? Sigaw niya sa kanyang isipan pero mas pinili na lamang niyang itikom ang bibig. At dito na po natatapos ang chapter 16 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.